I think it's about time na rin na makilala ng tao kung sino si Jervie. Parang hindi lahat ng mga issue about LGBTQIA+ online, pinapatulan ko na rin. Yung grabe na ba siya ko? Parang, ano ba to? Sinasabi nila, ganito raw ako, ganyan-ganyan. Ngayon, pagkabasa ko, okay, na-hurt ako. Tapos na. Wala naman ako nakikitang baklang reporter or openly gay or a transgender person doing the news. Mabubulo kayo sa impyerno. Kawawa naman yung lalaki na punta kay Kalad Karen. Or ang gwapo niya, sayang naman siya or whatever. Your 30s, the decade where life gets real. Some days you feel like you've got everything figured out. Other days you're questioning your career, relationships, and what you're actually doing with your life. Welcome to Trencitas, your hangout for navigating life in your 30s. A space for real conversations, diverse stories, and honest perspectives about the things we're all trying to figure out. Because the truth is, nobody really has it all figured out. And that's okay. So sit back, join the conversation, and let's make sense of this decade together. This is Trencitas. Real talk, good vibes, and life in your 30s. Do you need more hormones as you age or? Actually, I'm not sure of that. Pero kasi nagde-depend ang hormones na ititake mo. Depende syempre sa level ng estrogen mo at testosterone during that time. So kailangan mo ng blood test. So papababain yun, yung male hormones mo, tapos papataasin ng estrogen. Kaya kailangan talagang i-monitor. Kasi dumating yung time na kasalanan ko, wag yung gagayahin. Medyo nag-overdose ako dun sa female hormones na tinitake ko. Kasi this is before my wedding. Kasi gusto ko malambot ako, Mama Mary. Ganon. Nag-overthink ka sa hormones. So instead ng 4 milligrams, parang ginawa ko 6 milligrams a day. Wow. Or 8 milligrams pa nga. Wow. Tapos nagpa-test na ako ng dugo. Diyos ko, parang let's say ang range ng babae is hanggang 80 lang. Tapos yung sa akin parang 130 na. Oh my goodness. So and parang that's bad. Mas mataas pa yung level ng hormones ko sa biological women. So, and then that's bad pala. Kasi mas mataas ang female hormones mo, ang estrogen mo, mas risk ka sa thrombosis, yung mga blood clottings, etc. So hindi rin siya advisable. Kailangan, di ba lahat naman ng over masama? Masama, correct. So yun, based lang to on my own experience. Hindi ako doktor, so baka sabihin nyo, yun ang nangyari kay Kalad Karen, mangyari din yun sa akin. But that's what happened to me. So sabi nung doctor ko, mag-stop ka muna mag-hormones ng 3 months. So hindi ka naman nag-worry na hindi naman. 3 months, Doc. Parang 6 months pa nga yun tinodo ko na para lang bumaba yung estrogen levels ko. And then nung bumalik na ako, sinunod ko na yung payo ng doktor. Kasi na-realize ko, hindi naman ako doktor. Bakit nagre-reseta ako sa sarili ko? Yun. And when it comes to medication, talagang we have to be careful. Kasi syempre, health pa rin naman at the end of the day, di ba? No matter what. Yung mga ganda-gandahan natin, pang physical lang yan. Oo. Pero yung pala, nabubulok na internal organs mo. Charot. Nagka-clot ka na pala dyan. Mali yun mali yun. Huwag po nating tularan yun. Pero, grabe, Jervie Cruz talagang ngayon nire-respeto. Ano Jervie Cruz? Ay, sorry. Wait, iba po yun. Sorry. Basketball player yung Jervie Wrightson. Jervie Wrightson, tama, di ba? Wrightson. Jervie Wrightson, isang, I can't forget that post of yours when you were finally able to say your name and the married name on TV. On national TV. Yeah, grabe. As in goosebumps talaga. How does it feel to be able na show everybody who you really are? Kasi nakilala ka namin, you're impersonating someone. Na parang for the longest time, you have to be someone else that is not you. And then now they embrace you for who you really are on national Actually, TV. Napaka-powerful na magamit na yung sarili mong pangalan. I've always believed that our names have power. Ayan, medyo kinilabutan ako. Same. Kasi syempre, di ba? Kung ano ipapangalan sa'yo ng magulang mo, importante din. It says a lot about you and your life. So, for me to be able to use my real name on TV, that was monumental. Not only for me, but probably for the entire communities ng mga transgender community. Kasi nagamit mo kung sino ka, tapos married name ko pa yung ginamit ko. And as a trans woman, that's also very important for me na magamit ko yung apelido ng asawa ko. Ang daming na-inspired. Oo. Tsaka, I think it's also about time na medyo mag-step
aside ako doon sa character na Khaled Karen. Yeah. Because for the longest time, yun ang ginagawa ko mag-impersonate ng isang tao, which is my idol, Ma'am Karen. Pero I also believe that I was able to build something for myself. Diba? A name for myself. Correct. So parang, I think it's about time na rin na kilala ng tao kung sino si Jervy. But Sure. Khaled Karen will always be a part of me. Oh. Lagi ko sasabihin yan sa lahat ng mga interview ko na hindi na mawawala si Khaled Karen. Kasi number 1, yun ang kilala ng tao. Oo. And number 2, si Khaled Karen ang rason kung bakit ako nandito pa rin ngayon. So ang laki ng utang na loob ko kay Ma'am Karen Davila dun sa character na Khaled Karen. At sa mga taong naniwala sa akin for almost, I think, a decade now in the industry. So I'm so happy that I'm still here. And at least kilala ng tao si Jervy at si Khaled Karen. How do you do that? Is there a switch? Kasi parang ang Yeah. hirap mag-impersonate, no? And that's your job. And 24/7, people expect you to be Khaled Karen. Oo. And you Or they know, know you. and you know to yourself na hindi naman ako si Khaled Karen. Like, when is the time for you to, okay, switch back to the real me? Alam mo, medyo Okay, work mode. gets. Alam mo yun? Pero medyo maswerte ako kasi malapit yung personality ko, na totoong And personality even the ko. voice. Oh. Oo, Oo nga parang, Diba? yeah. Khaled Karen. Oo. So less effort na sa voice. Kasi ganito na rin talaga ako magsalita. Even before this, even before the impersonating part. Siguro mas iniiba ko lang kapag si Karen Davila. Okay. Mas iba siya. Okay. Mas may effort yung Karen Davila. Okay. Pero kaya ko madali lang sa akin mag-switch. Kasi hindi ko na ini-effort pa yung boses. Oo. In terms of look, parang dumating din yung Keri-keri, time no? na pareho kami talaga ng hairstyle nga, ni eh. Ma'am Karen. Pati hair color. Even the makeup and Correct. everything. So, madali lang siya sa akin. Hindi ako nahihirapan. At saka natutuwa nga ako pag sinasabi ng tao na, uy, gayahin mo nga yung boses ni Ma'am Karen. Like, kunyari sa inuman Oo. o kaya sa party. Talaga ba, Ikaw dear? kaya, ikaw Dapat may puhunan. Diba? Parang, tapos natutuwa sila. So ako naman, okay. Kung anong entertaining sa inyo. So, hindi siya mahirap for me. So, yeah. Go. I mean, like, in your 20s, ikaw si Khaled Karen. Khaled Karen lahat, even in your career, kasi nakwento nga ng manager mo kayo na, like, you were a writer Yeah. for the longest time, and then naging Khaled Karen. So, now in your 30s, like, who is Jervy Ayan. Kita nyo na ako na si Jervy Cruz. Jervy Wrightson, di ba? Like, tapos ka na sa pagiging Khaled Karen, lahat ng racket kinukuha mo. Oo. Ngayon na 30s ka na totoong, naman totoo, pero like na-embrace na namin na napakilala mo na sa amin si Jervy Wrightson. Yes. In your 30s, Correct who na, is correct. Jervy Wrightson? Right son, not Cruz. Oo, di ba? May bago na tayo. Nadamay ka pa Oh, tuloy. sorry. Hindi, I think now, I'm more confident about myself. I feel more secure. And iba na yung priorities ko as compared nung 20s ako. Kasi nung 20s ako, when I was starting in the industry, I'm sure lahat naman tayo makaka-relate. Yung lahat ng ipagawa sa akin, gagawin ko. Padala ako sa Pampanga, padala ako sa Pangasinan. Oh, Kasi nag-UKG ka. Nag-host Yeah. ako ng Umagang Kay Ganda before eh. So, papadala nila ako sa Zambales. Game ka Tas niyan. tomorrow, Pangasinan. The next day naman, Aurora. So parang, talaga ba? Parang pimpong ball na kung saan ako dinadala. And I was really very enthusiastic that time. Kasi bago ka eh. And So, maraming energy, bagets. marami kang energy kahit wala kang tulog. Oo. Alauna ng madaling araw ha. Kaya 6 mo. a.m. ang UKG ha? Sinusundo ako sa bahay. No, Di ba, 4:55 Yeah. Ang call time? a.m. No, 3 a.m. call time. Oh my. 4:55 a.m. ang airing hanggang Oo, 8 airing in the na yun. morning. So 1 a.m. sinusundo na ako sa bahay para makarating ng Pangasinan o kaya ng Zambales. Ganyang level ha. Natutulog lang ako sa van. Ginagawa ko. Because number 1, I was really enjoying. Yeah. I had more energy. And during that time, I was trying to prove myself. Kasi kailangan makita niyo yung prowess ko sa hosting eh. Na kahit live walang script, kaya kong dalhin tong segment ko na to. And it's ABS-CBN. Maraming makakapanood sa'yo. Tapos lahat ng racket ginagawa ko. O meron kang may ira-racket kang event tonight. Mag-host ka ng, for example, event ng bangko. O sige, push ko yan. O tapos, kinabukasan, meron ka after Umagang Kay Ganda, mag-showtime ka. So, ginagawa ko talaga lahat. Pelikula, anong character yan? O reporter ka dito, sige gagawin ko yan. Lahat, oo ako. But do you think because you have to work
as hard or Extra hard. extra hard? Oo, extra hard because you're transgender or Not really. I don't think my gender has something to do with it. It's Mm-mm. just me also na, kasi pag bago ka lang sa industry, di ba, lahat naman na ipapagawa sa'yo gagawin mo. Mm-mm. And now, I'm in the position that I can say no. For example, oy, gusto mo ba ng guesting tomorrow? Nasa akin na yung power Oo. whether to accept it or not. Correct. Kasi before parang feeling ko pag nag-no ako, mawawala yung opportunity na yun. Shit, Sayang. katapusan ko na pag di ko Oo. to ginawa. Mm-mm. Ngayon parang di ko gagawin, then I don't wanna do it. Oo. And then that's my choice. Mm-mm. No explanation needed. Mm-mm. 'Di ba? Parang in return, nagkakaroon ka ng control and power over your life. And I think that's important when you're getting older. Yeah. Hindi ka na nadidiktahan ng ibang tao, na na-realize mo na sa sarili mo na my life, my choice. Mm-mm. So, I love it. my rules, di ba? Yes, My correct. life, my choice, my rules. So, yun. I think ganun na si Jervy ngayon na I have more control sa buhay ko. Quick reality check. Trentitas, umiinom pa ba tayo ng vitamins or vibes lang? Parang Oy, di ko kaya vibes lang. Totoo yan ha. Minsan kasi sobrang busy, nakakalimutan mo na yung sarili mo. That's why we like the Trentitas bundle from Goodies Nutrition. Super low effort. Gummy vitamins na may collagen, glutathione, vitamin C, and zinc. Para support sa skin, glow, at overall care. At least alam mong may ginagawa ka for your skin and body. Kasi let's be honest, this is our best era. So, If you're a fellow Trentita, try the Trentitas bundle from Goodies Nutrition. But you know, when we look at you, when people look at you, we see someone who's so confident and so comfortable for who she is. Is there things that you are still insecure that you have to deal with privately? May mga ganun ka pa bang? I've always been very vocal about being a transgender woman. Pero syempre, bilang trans woman in the Philippines, napakarami mong fear and insecurities. Kasi marginalized pa rin naman ng mga members ng LGBTQIA+ community. Especially na ako, I believe, this is my opinion, na hindi pa rin naman talaga nabibigyan ng pantay-pantay na karapatan ng lahat. Why? I am married abroad. I'm legally married in the United Kingdom. But in the Philippines, I'm still single. Kasi hindi naman nire-recognize yung kasal namin ni Luke because wala sa batas natin na i-recognize ang same-sex marriage. Diba? So, yun, insecurity ko yun. Na bakit hindi ko siya magawa dito sa sarili kong bansa. I'm a law-abiding citizen. I pay the tax. I'm just like each and every one of you. Bakit hindi ko maparegister yung kasal ko just because hindi pa. it's same-sex? So, yun yung mga insecurities ko about being a member of the LGBTQIA+ community. And I'm really vocal about talking about these things kasi marami ring taong nakaka-relate. Hindi lang naman ako yung may ganitong sitwasyon eh. Even yung mga ginasal sa Amerika, sa Europe na 2 lalaki, 2 gay men, or 2 lesbian women, di ba? Na may parehong sitwasyon sa akin. Tapos pag uuwi sila ng Pilipinas, ganon. Di ba? Even yung mga hindi nga kinakasal yung antagal na 30 years na together. Kakasam, yeah. Di ba? Hindi nare-recognize yung relationship nila dito sa Philippines. Tapos, in terms of discrimination, syempre, iba pa rin ang turing sa mga members ng LGBTQIA+ community sa, 'di ba, heterosexual people kasi iba pa rin yung pagtingin ng tao. Marami pa rin mga taong kukutsa sa iyo, 'di ba? Ay, si trans yan eh. Ay, yan yung, 'di ba, ngayon I think social very traditional pa rin most of conservative Yeah, pa rin conservative kasi ang tayo. tingin natin. Even if we say we're tolerating it, but are we accepting it? Iba yun Yes. Iba yung ina-accept no fully dun lang sa, may ganyan kasi hayaan na natin. Oo. Iba yun. Or ang dami din kasing hindi na lang magsasalita dahil takot mabash online. Dahil syempre mas vocal na tayo about, equality, Yes. 'di ba? Pride Yung Month. tolerating na lang yun. Correct. Tignan mo naman yung anak-anakan namin na si Aura. Lagi siyang Lang dami yung bash. nababash online. Kawawa. Dahil lang Grabe. trans woman siya, nagpo-post siya na Oo. nakadress siya or Tsaka nakaswimsuit siya. opinionated din. Diba parang, Naku, hindi na bakit yun siya inaaway?
just because trans siya, ang dami rin namang mga babae naka two-piece, mga babaeng Pero nakadress o pinupuri. nagmamaganda. Oo, bakit porket trans siya yung magiging focus ng ridicule nyo. So yan pa rin yung mga insecurities namin, especially that we don't have a national legislation that will protect everybody, not only the LGBTQIA+ members of the society, against discrimination with regard to their SOGI-SC. Yeah, I was gonna Kasi say walang SOGI ganon bill, eh. diba? Oo. Is it still on, the SOGI bill? Well, bill pa rin siya. Bill So pa rin, hindi hindi pa pa rin siya siya law. Hindi pa rin nagagawang siya, batas. Napakatagal na, 25 years I na. know. Ang tagal na natin pinaglalaban yun. Kaya nga, di So, ba? ayun na nga. So, di ba, advocacy mo yan. And of course, you're a journalist. You have to be subjective. Is it super hard to find that fine line where like you have to be subjective being a journalist and at the same time fighting for an advocacy? Objective. Objective. Being Oo. objective. I think when it comes to the stories that we tell Mm-mm. or the reports that we have to deliver, the news that we have to deliver sa mga tao, you have to be fair, you have to be Yeah. objective, and you always have to just say what's fact, di ba? What's factual. Mm-mm. Yung totoo lang. Oo. Pero when it comes to your opinions, lahat naman ng mga tao may opinion. Eh. Yes. Oo. So, you may agree with me or not, but this is my opinion. So, for example, for advocacies that are close to my heart, I'm really talking about it fully. Mm. No holds barred ako pagdating Mm. sa mga ganyan, whether you like it or not. Because kahit naman journalist ka or kahit news anchor ka, meron ka pa rin sariling opinion sa mga bagay-bagay. Oo. But of course, hindi sa sarili mong programa kasi Yeah, kaya may platform tayo. kaya may iba't ginagamit ko yung sarili kong platform. Kasi for example, doon sa primetime newscast namin, hindi naman sa akin yun eh. Diba? Sa TV5 yun. Mapapagalitan Sa ka News naman. 5 agency yun. Hindi naman sa akin yun. But if they will ask me about things, then I will be sharing my opinions on things. So how do you balance? You know na you're very opinionated. Kailan ka lalaban? Kailan ka like magko-quiet lang or keep your peace? Ako, yun nga eh, hindi naman sa lahat ng pagkakataon, kahit may opinion ka or wala, kailangan nila yung opinion mo. Diba? Yun eh. Parang yes, you have an opinion, but kailangan mo pa bang sabihin yung opinion mo? So, I really, Gets. yeah, ngayong 30s na tayo, mga Oo. 30s tayo, I also learned how to choose my battles. Parang hindi lahat ng mga issue about LGBTQIA+ online, pinapatulan ko na rin. Yung parang, kapag, something pressing na talaga, something that involves my community, then if I feel like I really have to say something, that I will say something. Pero kunyari mga petty-petty na katsipang Yeah. issue lang, parang di na ako magko-comment dyan or sayang yung energy ko or baka lalo pang makadagdag sa noise. Di ba ang ingay na ng social media, dadagdag pa yung opinion mo, di ba? So parang, yes, may opinion ka, but not all the time. Your opinion needs to be heard. Yun yung natutunan ko. Pero since isa ka nga sa mga personalities, Yun nga, I was gonna say, diba, pioneer na open. na tinitingala and inspiration nila, does it give you more pressure to be perfect, a perfect representation of your people? or of your community. Nakaka-pressure ba yun? Nakaka-pressure siya in such a way na kailangan maging good example ka. Kasi ang daming mga youth members ng LGBTQIA+ community ang pinapanood ka and they idolize you and they look at you as a role model. So ako, careful din ako na i-present yung sarili ko sa publiko. Kasi pag sinabing transgender woman, news anchor, diba, it says a lot about who I am and how other people should perceive me. So how am I going to show myself to other people? Siyempre yung, diba, karespeto naman, kagalang-galang, yung hindi bastos yung bunganga, yung hindi naman yung meron namang class when it comes to, dressing up and stuff like that. But you can always be unapologetically who you are. But ako kasi, I'm careful. Tsaka feeling ko ganun din ako sa totoong buhay. Hindi naman din ako talaga. Hindi siya pretension Yeah. lang. Hindi ako barubal na tao or hindi ako parang malaswang tao or bastusin na tao. I'm really like this and I'm just being more careful. Yun nga, because I want to be a good example to other people. Especially na ang daming mga tao na naglo-look up to my representation sa mainstream media. So careful din ako. Pero like since public figure ka nga rin, may mga haters talaga. How do you deal
now, nasa 30s ka na, compared to your 20s, yung mga haters, yung mga comments, or hate? Magiging plastic ako kung sasabihin ko na hindi na ako nasasaktan ngayon or hindi na ako nababother ngayon kasi I still get hurt with hurtful comments and nababother pa rin ako kapag dinadamay na yung husband ko or yung buong community yung affected and stuff like that. But I know now how to control my feelings. For example, okay, may hurt ako pero i-compartmentalize ko na hanggang dyan lang yan. Sige, pag nasa work na ako, pag umalis na ako sa bahay or pag binitawan ko na yung phone ko, tapos na yon. Ayoko na siyang isipin. Kasi before parang sasabihin ko ba sa mga friends ko, bakla, binabash ako. Parang, ano ba to? Sinasabi nila, ganito daw ako, ganyan-ganyan. Ngayon pagkabasa ko, okay, na-hurt ako. Tapos na. Okay na. Pag in-exit ko na yung app, okay na ako. Hindi na ako papatol. Parang, Hindi mo naisipin. hindi ko nag-iisip. Hindi na siya maglilinger sa utak ko. Kasi dati, my God, parang hanggang pagtulog ko. talaga. My God, trending ako kasi binabash nila ako. Ay, hala, binabash nila si Luke or whatever. Parang, pero ngayon parang, okay, sige. Nasaktan ako. And then I have to move forward. Life goes on. Diba? Being in my 30s, I've learned to really care for my body. And that's why I love how Goodies Nutrition created the Trentitas Bundle. The Trentitas Bundle reminds me that embracing my body is prioritizing my health. Kaya kung relate ka sa kwentuhan natin sa podcast, huwag na pahuli. Be a healthy, beautiful, and fresh Trentita with us. Get your Trentitas Bundle now from Goodies Nutrition. Yeah. Since nahahandle mo na nga lahat, may mga bagay pa bang that would scare you? That would scare me. Mumu siguro. Charot. Wala na talaga. Wala na talaga. Sa career ko? Oo. Career, Hindi, in the love future, life. like, you know, like anything in the future, I think we just have like some lingering fear na nandyan lang lagi. Na parang hindi mo... Or mawala bigla Alam mo lahat yun, sa'yo. diba? Pagising mo sa Grabe. umaga, may mga random fears ka lang talaga. Marami naman akong fears. Ayun nga, I fear of getting old, 'di ba? I fear of getting old alone. Kasi kahit naman nasa relationship ka ngayon, ikaw, 'di ba? May Yeah. asawa ka rin, Phil. So, hindi mo naman sure what's gonna happen in the Yeah. future, right? Yun yung fear predict, ko. yeah. Yung fear ko rin. Wala siya. Ay, Oo, 'di ba? You don't know what's gonna happen in the future. I think I'm more scared of life's uncertainties. But it also makes life more exciting, 'di ba? Pag hindi mo Correct. alam kung anong mangyayari sa future. yes. Kasi that gives you drive, that gives you hope, that gives you energy. Diba? Kasi pag alam mo na parang, wala nang surprise. Wala nang happiness. Fear ko rin yan. Na. Yung uncertainty. Parang minsan nga sa sobrang pag-overthink ko, nag-anxiety na ako. Yung mga bagay na hindi ko kayang kontrolin. Like, you can't predict. Yeah. Yung mga ganyan. The fear of unknown, diba? Siguro ako Yan ang okay lang. Yan ang pinaka-stress ko ng pandemic. Sabi ng Talaga? Ba't ka na-stress? Hindi ko rin alam. yung hindi ko Lahat naman ma-explain. ata stress nun kasi nakakulong lang tayo sa Oo. bahay. And siguro ang dami nating time mag-overthink. Oo. Yes. Pero gets ko yan kasi control freak din ako eh. Pag hindi ko nakokontrol yung mga bagay-bagay sa paligid ko, na i-imbure na ako. Kahit sa bahay. Oo. Alam ni Luke yan, yung husband ko. Gusto ko pag-usapan, as a wifey, so ano mga surprises sa nung newlywed kayo sa living together? Well, matagal naman kayo, pero as a wife na, anong mga nangyari surprises being a wife? Feeling ko wala nang masyadong changes because we've been together for 12 years before we got getting married eh. So, kung sino si Luke at kung sino ako sa kanya, alam na niya eh, na like ins and outs of my personality or ugali ko or whatever. Pero, nung kinasal kami, I tried my best to be submissive. Kasi ang lakas ng personality ko eh. Tsaka yun How? Train me how to be submissive. Control freak ako eh. So ngayon medyo sumusunod na ako kay Luke. Kapag sinabi niya na, for example, kunyari, ano uulamin natin bukas? Kunyari, sasabihin niya sa akin, burger. Kakainin natin bukas burger. Hindi, parang gusto kong adobo. Kunyari ako Hindi mo na I like to cook kukontrahin. adobo. Tapos sabi niya, no, I like burger. Sige na nga, mag-burger na lang tayo. Parang ganon. Parang mga desisyones sa life. Parang I always consult him also. Kasi I'm very independent. I'm an independent Correct. woman. So, minsan nga sinasabi ko sa kanya, to be honest with you, I don't need you in my life. Sinasabi mo yun? Minsan, oo. Not na galit But reality check lang na I don't need you in my life in the sense na I can
live by myself. I can, decide for myself. Mm-mm. I can, pwede kong buhayin sarili ko kasi may sarili naman din akong pera. Parang on a hindsight, hindi ko siya kailangan talaga. Pero, kailangan ko rin talaga siya. Yung love niya. Yung love niya. Oo. Yung tas, Care. di ba syempre, kailangan iparamdam natin sa mga lalaki na they're in control. Oo. Alam mo yan bilang wife na parang, No, ako rin ganun talaga. Kunyari, gusto niya mag-travel. Biglang sabi, punta tayong Clark. Naku, Nakikita ko nga yung pagiging Yung mo. parang kailangan mo talagang, obey. Pagbigyan. Oo. And pagbigyan. Obey your husband. Yeah, kasi nga, syempre, at the end of the day, partners kayo. yes. Compromise. Minsan ako pa nagsisibu ako mag-isa with my friends. So, di ba? Oo. Balance lang. Pero meron ka bang yung mga fantasies when you were younger na parang akala mo ganito yung marriage and then it surprised you when Yeah. once you were married na, hindi pala. May mga ganun ka ba? I think, kasi lahat, for example, for trans women, ang laking bagay yung ikasal ka. Mhm. Diba? Kasi hindi naman lahat ng trans women nabibigyan ng pagkakataon na ikasal. And makaka-afford magpakasal sa ibang bansa. Oo, tsaka yung makapagtrahe de boda ka, Oo, tapos diba? makapaglakad ka sa aisle. Tsaka very public yung Yeah, wedding. very public yung wedding. Pangarap yan ng mga bakla, di ba? Na Yes. makahanap Lahat naman ng, ng girls. di ba? I'm sure Oo. even girls na makahanap ng taong magpo-propose sa'yo, bibigyan ka ng sing-sing, Oo. dadalin ka sa magandang bansa at papakasalan Dream ka. wedding gown. Di ba? Lahat tayo dream yan. Oo. Pero parang feeling ko before, it's a be-all and all ng pagkababae, ang ikasal sa lalaki. Pero hindi pala. Parang, of course, it's a dream. But Yes. it's not, it won't define you as a woman. And it won't define you as a person. Kasi kahit naman ikasal na kayo, ang dami nyo pang pagdadaanan together eh. Akala mo parang, you will live happily ever after. Ayos, sa'yo na ng buhay ko after ako ikasal. Princess. Ay, ang dami pang pwedeng mangyari Nag-uumpisa sa'yo, pa lang. di ba? Oo. Siyempre, yan na, decision making na. Saan ba kami titira? Sa UK ba o dito? So, reality bites, di ba? Parang, sino bang gagastos pagdating dito sa mga bagay-bagay na to? Of course, your husband will provide for Yeah. you, should provide for you. Pero at the end of the day, ang dami mo rin palang problemang isosolve. Correct. Di ba? Siyempre, Mga domestic things. Correct. Anong ulam sa bahay? Diyos ko, ano palang i-repair na mga ganito sa bahay? Oo nga, no? Diyos ko, tawagin mo na yung plumber Oo. kasi tumutulo na yung kebe. Tubero. Di ba, in terms of work, parang ano ba yung mga projects na kailangan kong tanggihan because we have to spend time together or kailangan uuwi na kami sa UK for this time. So, ang daming problema. Hindi lang siya happily ever after. Siguro nasasabi nila yung happily ever after because despite yung mga problema nyo together, masaya kayong ginagawa at sinusolve yun ng magkasama. Yun siguro yung, You have to do life alone. oo. O you don't have Have to to be do- alone yeah. sa mga problema. Yung problema ganito. mo, problema niya na rin. May ka-share ka. Oo. Di ba kanina bago tayo magsimula, wala Hello, na kaming babe. grocery. Tinatanong ako anong klaseng prutas ba yung bibili niya today or ano bang kailangan namin sa bahay. Oo. So, alam mo yun, you don't have to do it all by yourself kasi may Oo. tao na may Partner. katuwang ka na Correct. sa buhay. So pag uwi ko mamaya, Titignan mo pa. hindi, ready na yung food. Di ba? Galing ako Okay. newscast, uuwi ako, May 8:30 food in the na. evening. May food na, hinihintay niya na ako. Tatawagan niya na ako on the way na parang, how many minutes? What's your ETA? Because 10 Naman. minutes from now, I will reheat the food. So pag uupo na lang ako doon, kakain na lang ako. Pero kanina, napansin Ang mo. lambot yun ng nga friend eh. ko. Di ba? Ang haba ng buko dahil natatapakan Ganda. niya. Kanina nag-ring, hello, babe. Isang ring lang. Hello, sagot Diba? agad. At kahit busy tayo, talagang she makes time for the Yes. hobby. Oo, kasi Oo. baka mali yung mabili. Sa grocery. Ako, aawayin ko siya. Kaya nga siya tumawag eh. Kasi For alam niya, sure. aaway ko. Di ba sinabi ko sa'yo ganitong keso yung bilin mo? Bakit? Control freak pa rin. But if there's a TV here and then young Jervy's watching the future Jervy and successful on TV, married, all this, the transition and Career. everything, everyone's looking up to her. But what would the young Jervy be shocked the most? Feeling ko, masushock siya na naging news anchor siya. Kasi nung bata ako, pangarap ko yan eh, na Oo. maging reporter. Ah, na maging talaga? news anchor. As in sinasabi sa akin ng mom ko na I would practice in front of the mirror. Tapos may hawak akong suklay, nagre-report ako. Pero ito ang catch. Talaga? Meron akong good morning towel sa
ulo kasi babaeng reporter. Yes, long hair ka talaga. first mo siya. Long hair. Tapos parang nung sinasabi ko nung time na yun, Nag-goosebumps na. Ako din. parang hindi naman. Ilan taong ka noon? Bata pa. Siguro mga grade 1. Mga Wow. ganun. Mga seven. Nagre-report ako in front of the mirror. Tapos yun nga, tapos sinabi ng nanay ko, may bimpo ka pa nga sa ulo. Kasi nga, Kasi gusto ko long hair, babae. Tapos parang nung lumalaki ako, parang, wala naman ako nakikitang baklang reporter or openly gay Correct. or a transgender person doing the news. Oo. Sa Philippine television. So Wala, parang sabi ko, parang tama. imposible naman. Hanggat Oo. nag-aaral ako sa UP, nag-masscom So, give up ako. mo na yung idea na yun. Yung parang feeling mo hindi siya posible. Ganun. Parang iniisip ko na lang, nag-masscom ako because I wanna work for the television industry as a producer, as a writer. Pero Production. hindi ko na naisip na mag-work ako sa news kasi wala Correct. nang openly Oo, gay tama. person or trans na nagbabalita. Sa I mean, news. nag-a-anchor pa ng balita. Oo. Kasi usually yung mga roles ng mga gay before, mga best friend na Oh, sa artista sidekick, ha. sidekick. Wala talaga sa news, di ba? Or funny, someone they won't Oo. take seriously. Yeah. Diba? Oo, diba? Dapat you have to entertain us. You have to Yeah. make Dapat us clown fun. ka. Oo, yun yung roles dati sa Oo. mga... So I didn't think it was possible hanggang nangyari siya sa akin. So nakakatuwa din because a lot of students are messaging me. Hello sa inyo sa mga nagme-message sa akin. Marami ako nababasang mga messages from the kids, from students na kaya po ako nag-masscom dahil sa inyo. Wow. Or trans to like Nakaka-relate and Oo. identify. trans youth na nagsasabi na, naku, nag-masscom po talaga ako kasi gusto ko rin pong maging news personality just like you. Or posible po palang maging Yes. part tayo ng broadcast industry Journalism. or ng journalism industry kasi nandyan na po kayo, tinitingala po namin kayo. Or whatever, like na-inspire nyo po kami to take this course. Grabe, sobrang fulfilling ng feeling na yun. Oo, to parang- read those messages, no? Ako, for me, that's success when you Oo. are able to inspire other people to be the best versions of themselves. Oo. Diba parang, shucks, nag-masscom siya because of me. Diba, no? Buhay niya to, future Like literally niya to. guiding other lives. Na may impact pala lahat ng Oo. ginagawa natin sa Totoo ibang tao. yan. I'm sure when it comes to beauty pageants, when Yeah. it comes to sports, Yeah. ang dami nyo rin na-i-inspire. Correct. So, di ba, we have to be a good example Mm-mm. para mas marami tayong mga taong ma-inspire pa and we can help them also transform their lives. Mm-mm. And if we are able to inspire them, then they can also inspire other people. Ripple Oo. effect yan Oo. di ba? So kung na-inspire natin sila, ay may mai-inspire din sila. Oo. At marami tayong mga buhay na mababago. Correct. And also, kids, don't be tough on yourselves. Kasi Oo. sobrang ano sila ngayon, stiff. You Tsaka know, medyo- if Siya if overthinker. they look at somebody na sobrang successful, I have to be perfect. No. Nagkakamali din tayo. We also have fun on the side. Marami rin kaming Tsaka ginagawa. woke na talaga sila, which is Oo. good, I think, for me, na mulat sila sa Oo, mga I like nangyayari that sa din. paligid. But also, you also have to balance everything. Oo. Maraming mga nangyayari sa paligid natin ang may dahilan. Pwede natin ipaglaban yung mga sa tingin nating tama, totoo yun. But we also have to face the reality Correct. of life. Totoo yan. Hey, you. Yes, you. Trying to survive your 30s without losing your mind? This is Trentitas, your modern hangout for real talk, laughs, and figuring out life one episode at a time. From career chaos and friendship drama to love, growth, and the occasional existential crisis, we've got you covered. Plug in, hang out, and let's figure out life together. Because nobody really knows what they're doing. And that's okay. Follow and subscribe to Trentitas on Spotify, YouTube, and Apple Podcasts. Catch highlights on all social media platforms. Diba? And because of that, ang Yes. dami na Yun nga, natin. sabi ko nga, you paved the way for Oo. your community. So now, magge-games naman tayo. Oo, Ay, games! pampaano naman. Oo. Pabilisan ng Pampalaya. laklak ng gawis. Para may bigayan. energy. Hindi, sa ating next segment, ang segment natin na to ay Chew on This. Chew on this. So marami nga tayong pampaganda, pampaglow, lahat ng gummies dyan. You have to choose one lang at may question yan dyan. Ano ba ang options niya? I think it's glow. Glow and, Glam. ayan. Glow, So we have- love, and glam. Oo, ano bang, which word is Resonates with you. In your touching you right now? I think dun muna ako sa
glow. Because I feel like I'm glowing. But you are. Grabe. So mo are. Hindi na ako nagkulot kasi alam ko magkukulot si MJ. Alam mo, from LA natin, iba pa yung glow mo ngayon. I mean, you're always glowing naman, Ay. Andiyan nakadikit. Pero kala ko kakainin ko. Sineryoso niya ako. Nandyan yung question kasi okay. nakadikit. Pero hindi ako kakain. Kung gusto mo try. Sige, try ko na rin. Ano ka ba? Pwede. Pwede. Because Ayan. that's collagen. So alam mo yan. Ay, ang bango niya. And gummies siya, so easy. Kasi may mga tao ding hirap lumunok ng Hoy, bigyan niyo ako nito, ha? vitamins. Sa'yo na yan. Sa'yo na yan. Sa'yo na yan, nawi mo na yan. Sa'yo na yan. Hindi, ayaw lumabas. Pampaganda. Ayan. Ayan. So, it's collagen gummy, support skin glow, and ayan na, anti-aging. Di ba ako gusto tumanda? Yan. Sabihin mo sa amin kung masarap. Diba? Sarap siya. Tapos yung pala may melatonin, nakatulog ako, no? Meron din kami. Meron dyan. Meron dyan, Oo, papatulog may- ka mamaya. Relax. Meron ako niya mamaya. Oo. Sige. Okay. Sabi dito, they say a woman in her 30s glows differently when she stops caring about other people's opinions. What is one societal expectation or chismis that used to stress you out nung 20s mo pero ngayon fully unbothered ka na? I love. Ano ba mga Kapag nagka-trending kang gano'n. Parang before, kasi pag nagpo-post ako about a relationship with Luke, ang dami kasi nagsasabi na kasalanan yan sa Diyos. Ha? Mabubulo kayo sa impyerno. As in, talaga may comment? Talaga? Oo, kasi syempre, ang tingin pa rin nila sa akin is lalaki, di ba? Marami pa rin taong ganyan na hindi nila naiintindihan yung concept ng transgender woman or they refuse to understand and believe that trans women exist. So lagi nila sinasabi na mabubulo kayo sa impyerno, Grabe. kasalanan sa Diyos yan. Especially nung mga bago-bago ako sa showbiz, tapos nagpo-post kami ni Luke, yung magjowa, syempre, Oo. picture-picture, ganyan. Oo. Tapos sasabihin nila na kawawa naman yung lalaki, napunta kay Kalad Karen, or sayang naman yung, ang gwapo niya, sayang naman siya, or whatever. Grabe. May mga ganyang comment hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Dati nababother ako, ngayon, wala na akong pakialam. Kasi, Yeah, secured ka naman sa inyong dalawa. oo, tsaka kinasal na kami, te. Wala na kayo magagawa. Correct. At saka kung mabulok man kami sa impyerno, edi see you there. Yes. Pero saan ba sila kumukuha ng confidence to say these things? I cannot. Hindi ko talaga naiintindihan yung ibang mga tao. Syempre kasi depende yan sa mga Grabe. religious beliefs nila, sa And I think societal hindi- beliefs, norms, and culture. Yeah. But like just to attack a random person online, diba, na hindi mo naman kilala. Tapos may mga Bible quotes pa yun Oo. As in, tapos parang Yung bio nila, Bible quote. Leviticus, ano ba yun? Oh, yung may mga, Psalm. Basta may ganyan. mga Bible quotes Oo. na ikukondena ka lang. Tapos sabihin Oo. nila sa'yo, ngayon nga, parang kasalanan yan, mabubulo kayo sa impyerno. Or sayang naman yung lalaki, pumatol sa bakla. Ang ganun. Dati nababother ako, ngayon parang, Umiiyak ka sa mga comments na ganyan. Or, before, nung bago ako oo, parang inisip ko, ang sama naman ng mga netizen. Hindi naman nila ako kilala, hindi naman nila kilala si Luke. Bakit nila sinasabi mga ganung bagay? Pero na-realize ko na, the more they say something, the more they care about you. yeah. Correct. Kasi kung wala naman silang pakialam, ba't sila magko-comment at bakit nila sasabihin, nagki-care sila na mapupunta ako sa impyerno. Kasi gusto nila ako mapunta sa langit. Before ngayon dead man na. I love that. Yeah. Na sobrang secured na rin siya sa... I know. Mm-mm. I think kapag nag-30s ka na rin, mas naiintindihan mo yung sarili mo and you know yourself, what you want. And yung mga haters din na-learn ko na parang, it's not about you, it's about them. Baka sila pala may gusto. Diba? Oo, or baka sila insecure. Oo. Common denominator talaga ng mga trentitas yung pagiging unbothered. No? Kasi life is lifing na yun. Ang dami mo Oo. na kailangan problemahin. Problemahin ko pa ba yung opinion mo? At saka yung mga simpleng bagay, hindi ka na talaga magpapaka-stress Diba, pa. no? Totoo yan. Oo. Ako, naisip ko nung nag-30s ako, naging yun nga, I choose my battles. Tsaka naging mapili na ako sa mga gagawin ko sa life. Oh, you save your energy. You save your energy for something else. Oo. For example, kung di ko naman ikayayaman yan, Correct. or kung hindi ikatatahimik ng buhay ko, hindi ko ikakasahiyan, hindi ko na yan papatulan. I remember nga magkasama tayo sa OBAR, di ba sabi mo hindi ka na rin masyadong lumalabas. Yung Oo. piling-pili na lang. Sabi ko, sis, ba't lumabas ka? Parang, Oo, save your kasi energy. birthday nung friend ko, close friend ko yun. Oo, So, pinipili ko rin talaga kung kailan ako lalabas. Lalabas. For example, nitong weekend na to, lumabas ako nung
Saturday kasi may friend kami from Cebu na minsan lang dito sa Maynila. So, nag-effort ako na Oo. lumabas. Kasi kung lalabas ka, di ba maliligo ka? Pag may makeup Pero ka. that's the word, nag-e-effort. Nag-effort ka. Magpipilik mata ka. Oo. Magpupunda ka. Oo, totoo Magbibihis yan. ka, di ba? Totoo yan. So kung hindi na rin din deserve, tulog ko na lang sis. O kaya manood na lang ako sa bahay ng series o kung Oo. ano man, di ba? So piling-pili. Kung walang bayad, sometimes wala, wag na lang, di ba? Relate? May bayad ba yan? Magkano ba yan? Sige na nga. May bayad pala, pang grocery or Oo something. naman. Ay, love. Pero of course, pag mahal mo yung kuya, friend mo talaga or whatever. Pero kung gusto mo lang makita, kasi di ba sasabihin nila, you go out to be seen. And Oo. bakla, Well, tapos na yun. tapos na ako sa mga ganyan, yung aura-aura ka, tapos makikipag-friends ka, makikipag-plastikan ka sa mga tao. Small Parang- talk. Oo, parang, ayoko na, kung maglalasing ako, bibili na lang ako ng alak, doon ako sa bahay iinom. Masasarap nga yun eh. That's very tita. Oo, diba? kaysa yung lalabas ka pa, di ba? Tapos, I love. daming bagets, ang ingay. Tapos 1 o'clock, inaantok ka na. Pati yung music, hindi ka na relate. Oo. Tapos 1 o'clock, oh shit. Alauna pa lang, party pa sila. Oh, uwi na tayo, P. Bedtime na po. Or kumain na tayo. Di ba ganyan na yan? Pag 1 o'clock na. Oo. Halika na, kumain na Kumain na tayo. tayo. Ano? Ako, 12:30 pa lang, uwi na ako. Pero what do you love the most about being trendita? I think what I love the most is mas nakilala ko yung sarili ko. Oo. Kasi alam ko na kung anong ipaprioritize ko. Alam ko na yung mga pagtutuunan ko ng pansin. May nagtanong nga sa akin sa isang podcast. Mas pagod daw ba si Jervy noon o mas pagod siya ngayon? Ako feeling ko pareho lang na pagod, pero iba na yung pinagpapaguran. Oo. Kasi before parang lahat, di ba? po. Oo. Lahat pinagpapaguran ko. Lahat ng Binubuhusan mo racket, lahat. lahat ng away, lahat ng Oo. pagpapapatol sa mga bagay-bagay ginagawa ko. Ngayon, iba na, di ba? Mas, 5 years from now, may pera pa ba ako? Oo. Saan tayo pwede mag-invest ng Correct. mga bagay-bagay? Same. Kasi kailangan Relate. kumikita yung pera ko. Hindi Oo. pwedeng nakatenga lang yan sa bangko. Tama Or, yan. shucks, kamusta kaya yung mga internal organs ko? Magpa-check up nga ako. Yung, Tama yan. Health Diba? is wealth. okay pa ba? May wrinkles na ba ako? Kailangan ko na pa bang... Pareho lang pala tayo ng mga ano. Di ba? Kailangan ko na bang magpa-Ultera Prime? Oo. Botox. Oo. Okay pa ba yung gripo namin sa bahay? Baka kailangan ng palitan or ipalinis na yung shower? Yun na yung mga problema ko ngayon. Si Luke ba kamusta? Ay, kailan ba siya magpapagupit? Tatawagan ko na ba yung hairdresser niya? I Or love it. whatever. Or yung dog namin, kasi meron kaming fur baby, si Pony. So, kailan lang pinastad namin? Kasi, oh my God, parang 6 months from now, may mga bago May ng mga apo tuta. ka Kasi na? 2 months, oo, 2 months, mabubuntis siya. Tapos, sino mag-aalaga? Meron ba kaming space sa bahay or whatever? Paano siya pag You umuwi will kami ng keep UK? the pups? I think, Oh, You'll keep what's the the breed? Pomeranian. Baby. Pakita ko Tommy siya. baby. Ayan siya, oh. Siya yung wallpaper. Siya ang wallpaper ko, hindi asawa ko. Oo nga eh. sabi Siya yung sabi anak ng asawa mo. ko na palitan na siya. Oh, cute. My Ayan ang goodness. aming Ang cute. fur Ay, baby. mommy na pala yan. For mommy. Oo. Thank you Perfect. so much for being Tapos with us na yun. today. Yeah, ako lang bitin pa nga. Sarap naman magchikahan. Oo. Gano'n ba katagal tong programa nyo? 45 lang. 45 minutes. Marami pa Oo. naman kayo may edit doon. Oo. And please invite our katrentita sa mga kung saan ka namin naabangan, papanoorin. And Mga katrentitas, mga kapwa ko, 30s na. Diyos ko, malapit na tayo mag-40s. Oo. Ilang taon na lang. Oo. Pero magdasal tayo na Na ganito pa rin, walang wrinkles. kasi itong show na to tatagal to ng 10 years. So 40 na siya next. sa darating na panahon. Yes. Tapos 50-tas. Oo, tuloy-tuloy natin to. Yeah. 100 teeth. Hanggang maging lola na tayo. Yes. Diba? At lagi Grandtita, tayong may grandtita. mapag-uusapan. Oo. Diba? Ano po, araw-araw po mapapanood niyo po ako sa Frontline Pilipinas. That's our flagship newscast, our primetime news program sa TV5. Kasama ko po dyan si Sir Julius Babaw and Ms. Cheryl Cosim, ang Frontline Pilipinas. And then malapit na rin po ang Drag Race Philippines. Nakapag-shoot na kami ng pinakabagong season at na-announce namin yan. Kaya pwede kong sabihin sa inyo na parte pa rin ako ng season 4. So it's the 4th season ng ating pinakamamahal na Drag Race Philippines.
Tapos meron din kaming podcast ni Mikey Reyes. Actually, dito din siya sinushoot. The very same room, Bizkarting Pinoy. Once a week din po yan. So we talk to entrepreneurs, mga Oh, that's the business. we talk I about love mga that. success stories Yeah. ng Oo. iba't ibang mga negosyo. Wow. So, ayun, just follow nyo ako sa social media kung gusto nyo. Hindi ko na kayo pipilitin. Di ba pag 30s ka na, Oo, kung gusto nyo, go. Dead. Hindi na tayo namimili. Oo, kung ayaw nyo, carry lang din naman. Hanapin Friends nyo lang pa rin ako. tayo. Oo. Friends pa rin tayo. Walang problema. Hanapin nyo ako sa Facebook, Instagram, and TikTok at Khaled Karen. And on my YouTube, it's Khaled Karen also. Yun. Thank you so much. Thank you guys. I'm so happy to be here. Relate to relate ako sa mga issues natin. Thank At you. grabe yung mga problema natin, pareho lang. And that's another conversation on Trentitas, the podcast where we figure out life in our 30s. If today's episode made you think, laugh, or question your life choices just a little, then we're doing something right. Remember, you don't need to have everything together in your 30s. Let's learn, grow, and embrace the chaos along the way. Thanks for hanging out with us. Follow and subscribe to Trentitas on Spotify, YouTube, and Apple Podcasts. Catch highlights on all social media platforms.